Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly gabay tarot reading for April 15 to 21, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide. Spirits Guide, mga ganap po for this week. Ngayong April 15 to 21, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Mga mensahe po for this week para kay Cancer, Pisces, at Scorpio. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong April 15 to 21, 2024, may nakita ko ditong makaka-receive kayo ng balita. Makaka-receive kayo ng mensahe, information. Pwedeng unexpected message ito na bigyan nyo ng attention, bigyan nyo ng reaction or action. May nakita kong biglaang pagbabago dito. Sudden change po. Na maaring some of you hindi kayo handa sa pagbabago na ito, pero kailangan. Oo. Tapos, some of you nalungkot sa pagbabago na ito kasi, kailangan ng pagbabago eh. Baka kailangan na makawala or lumabas kayo sa comfort zone. Ganon. Na medyo nalungkot kayo. Tapos nakikita ko dito na may inasikaso kayo na document. Oo. Document na pumasok kayo sa isang government agencies para mag-comply ng requirements. Pwede din na may inasikaso kayong document sa malaking building like for example, hospital, university, church. And may nakikita ko dito nagkaroon ng lungkot kasi may restriction na ganap. Pero malakas ang inyong intuition dito nakikita ko. Basta pagbabago po ito. And mag-ingat po kayo sa sharp edges baka masugatan po kayo. Pero may nakita talaga ako dito na isang dalawang card na po nagsabi na magkakaroon ng separation, paghihiwalay. Like for example, sa relasyon, pwede din na ending of contract, pwede din paghihiwalay kasi kailangan mo mag-abroad or maglipat ng lokasyon. So, this is innovation, pagbabago po. Tapos, may nakita ko ditong
cut off of communication, pwedeng may away na ganap, cut off of communication. Tapos may nakita rin akong harvest po, literal na harvest. Pwede din harvest sa inyong mga, yung nagkaroon, di ba, ng nakarang araw, naging masipag kayo, nagkaroon ng pagtsaka at paghintay sa delay. At dito, may nakita akong harvest po. Tapos ang mga mensahe po na para sa inyo is far away places, which is the clarification sa sinabi ko kanina na magkaroon ng paglilipat ng isang lokasyon, malayong lokasyon. And get ready for a new horizon. So this is indeed na nangyari talaga yung biglaang pagbabago kaysa kailangan. And I'm happy for you kasi may nakita kong overcoming obstacles dito. You can overcome anything. Kaya mo yan. Spirits Guide, ano po ang energy ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 15 to 21, 2024? Spirits Guides, career and money po ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 15 to 21, 2024. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 15 to 21, 2024. Okay, by the way, Cancer, Pisces sa Scorpio, sa mga hindi pa nakapanood sa Monthly Gabay Tarot reading niyo po tungkol sa career and money, April 1 to 15, and April Monthly Gabay Tarot reading 2024. So check niyo po sa channel natin, scroll down niyo lang po hanggang sa makita niyo yung separated video na Cancer, Pisces, and Scorpio. And abangan niyo rin po yung career and money and love reading nyo po sa for April 16 to 30. It might be i-upload ito ngayong araw nito or bukas. So, abangan nyo po. Okay. So, tingnan ko muna ha kung may repeating number. Dalawa. 66 and 111. So, yung meaning po ng 66 is a sign of harmony, pagkakaisa, balance, love, and healing. Wow. So, this is the clarification of your cards here na you are overcoming obstacles po. So the universe is responding to you and guiding you towards your spiritual growth. This is a time of changes and progress in various aspects of your life. Changes sa inyong time of changes sa inyong career, relasyon, personal growth, and health. So this is healing about love, balance, and harmony. So tandaan nyo yan ha, yung 66.
harmony, balance, love, and healing. And yung sa 111 niyo po, this is alignment between mind, body, and spirit. This is the connection with the divine and the angels watching over you. This is personal power and independence. So malakas ang inyong confidence. Nagkaroon ng new beginning. Nasa right path po kayo. You're taking time to yourself na nagkaroon kayo ng connection with your body, energy, your intuition. And this is also spiritual awakening and enlightenment. Okay? Alignment of your mind, body, and soul. So you are putting you put the past behind you, overcoming obstacles ito. So this is the clarification of your card. Nalampasan mo na. And you are moving forward with confidence. So lahat ng mga experience mo sa buhay has given you the strength to separate from what no longer serves you. So inalis mo na yung mga hindi na kailangan sa buhay mo. Yung bumitaw ka na sa past. Old emotion nyo sa past, sa mga nangyari. So yun ha. Ang daming mensahe. Nakikita ko dito na nagkaroon ng delay. A delay to your success in some way. Alam kong disappointed kayo, but this is temporary only. So setback, sabi po ng card nyo. The delay is all part of the process. Kailangan mo lang mag-stick kayo sa plano nyo at i-continue ang paggawa ng aksyon. Continue to work diligently. Malapit ka na po. You're almost there. Don't give up. Okay? So, kung alam nyo naman kung magkaroon ng delay, kailangan talaga ng mahabang pasensya dyan. Exercise your patience kasi kailangan po talaga. Kasi sigurado naman na success yun. Nagkaroon lang ng delay. Kailangan ng bigyan ng pasensya, pag-unawa, paghintay. Nakita ko dito na very supportive ang iyong family sa inyo. Same as you. Very supportive po kayo. Lalo na sa mga partner nyo. Very passionate sa gusto sa buhay. Binibigyan mo talaga ng time and effort yung passion mo. And kaya mo maging leader. Hindi lang si Aries, Leo, Sagittarius, pati rin si Cancer, Pisces, Scorpio. Kaya nyo maging leader. Know that you are guided and protected now and always. Nakita ko dito yung confidence mo. Very confident and sense of worthiness are elevated. So this is the clarification of your angel's number. Right? Now you have a power. Wow. So this is you're becoming more confident, which will lead to immense personal growth and improvement sa inyong relasyon. Para sa mga sa career and money nyo ha, you're feeling powerful and enjoying being recognized sa workplace nyo. Kung ikaw ay negosyante, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition to grow your business more and take action toward increased prosperity. Okay. Ano pa? Busy kayo ngayon. Cancer, Pisces, Scorpio. Nakikita ko dito yung busy, pagka-busy nyo. Nakikita ko dito na sobrang dami ng gawain. Gusto nyo ma-achieve nyo yung goal nyo. Kaya, ganun kayo ka-busy. At marami din kayong ideas na gustong gawin. Kaya, mas busy kayo ngayon. Okay. So sa career and money po, nagkaroon po ng... So this is a clarification of your cards here. Diba, nagsabi ako kanina, nagkaroon ng loneliness, sadness, or isolation. Kasi may pagbabago na kailangan
kailangan talaga kasi nakatadhan na to, necessary po na kailangan talaga magbago. Tapos, nahirapan ka sa pagtanggap, nahirapan ka magtiwala sa kapwa mo. So, the advice is, it's time to reach out for support and connection. Use your, okay. This is your intuition again. So, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition, Cancer, Pisces, and Scorpio. The advice is, it's time to reach out for support and connection. Gamitin nyo yung intuition nyo para mag-guide kayo towards the meaning that resonates. Huwag mawala ng pag-asa, magtiwala sa sarili. Kung nahirapan kayo magtiwala sa kapwa nyo, i-heal nyo muna yung sarili nyo. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Okay? Ano pa? Ito yung problema mo delay. Disappointed ka, you felt defeated kasi nagkaroon ng delay sa plano, delay sa parating na pera. Pero may parating po sa inyo, unexpected message. Maaring darating ito pero baka 1 araw lang, 2 araw. And may naisip ka dito na nagkaroon ka ng hesitation para gawa ng aksyon ng iyong plano. Marahil naghanap ka ng timing o nabigo ka na noon kaya naging wiser ka ngayon. Ayaw nyo diba, sabi ko kanina sa inyo na may pagbabago na kailangan talaga. Tapos nahihirapan kayo kasi nalungkot kayo kasi may aalis ka sa comfort zone mo kaya nalungkot ka. So this card asks you to be confident at magkaroon ng pasensya. Build a solid plan na magkaroon ka ng confidence. At alamin mo kung ano ang pumipigil sa iyo. Kung bakit ka parang may pumipigil sa iyo, kung bakit kayo umalis. So, kailangan mong alamin kung bakit. Kung ano yung pumipigil sa iyo. So, take risk. Take risk. We need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge. Not from the comfort zone. So yun na, kasi ilang beses na po na sinabi dito, kung may pagbabago po, kung may bagong simula, kailangan talaga mag-connect sa inyong intuition. Kasi ito yung maggagabay sa inyo kung ano yung susunod na hakbang patungo sa success. Pero kailangan na magbigay ng tiwala kasi nakikita ko naman dito na ma-overcome ito. It might be nag-overthink lang po kayo. Kaya yan yung, it might be nag-overthink kayo. Kasi ang overthinking and overanalyzing, yan yung pumipigil sa dumating na opportunity. Hindi mo makita yung opportunity dahil sa nakakulong ka sa inyong isipan at sa nararamdaman. Okay? So, ayun. Some of you takot mag-isa. Like for example takot mag-isa maglakbay, takot mag-isa na maglipat ng isang trabaho. Takot mag-isa. So kailangan yung mong i-overcome yan. Kasi lahat naman ng bagay po hindi naman kailangan kasama natin yung kaibigan natin. At the end of the day, tayo lang po mag-isa. Haharap sa mga trabaho natin. Lalo na sa career and money. Ako. Kung hindi kayo maniwala, then be it. Pero mostly kasi proven na yan Mostly, kayo lang talaga mag-isa niyan at the end of the day. Like for example, gusto mo may kasama kang kumain sa lunchtime nyo after trabaho. Tapos wala kang kasama kasi iba yung schedule ng friend mo. 'Di ba? So ayaw mo. Ayaw ko kumain. Example lang yan hindi yan
ah, ayaw mo sa pagbabago, gano'n. Pero at the end of the day, kailangan talaga niyan na matuto tayo na mag-isa. Kasi kung matuto tayo niyan, na tanggapin natin na mag-isa tayo, meaning to say, mas may chance kayong makilala yung sarili niyo. May self-discovery. Ang sarap kaya sa feeling niyan, yung self-discovery. Like for example, ganito pala ako katalino, matalino pala ako sa ganitong passion. Matalino pala ako sa sa communication. So bagay ako sa marketing. Ganun. Example po. Okay. Ang sarap sa feeling yung may self-discovery ka kung kailan ka maging malungkot, kung ano yung mga bagay na maging malungkot ka, ano yung mga bagay na maging masaya ka. Mas makilala mo yung sarili mo po. And, naku, bakit may nagtraidor sa inyo dito? Diba may sabi ko sa inyo na may away kanina dito? Nasaktan kayo. Pwede din nagkaroon kayo ng disconnection. Para sa mga single, maaring may tao na hindi tapat sa iyo, pero patuloy ka pa rin sinusuyo. So, be careful lang po. Tapos sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, isa sa inyo may lihim o nagsisinungaling sa inyo. So, this card asks you na ngayon ang oras upang maging tapat at bukas at makipag-usap ng malinaw sa loob ng inyong relasyon. Tapos may advice po dito ha, na wag po daw ibunyag lahat yung plano niyo. Mag-observe kayo, baka may naging plastic dyan, nag-spy sa inyo. Kasi may nakita ko nagsisinungaling sa inyo dito. Nagbabackstab sa inyo. May tinatago, plastic po siya sa inyo. Hindi po siya totoo sa inyo. May taong hindi ka binibigyan ng halaga. Walang pakialam sa inyo. Yan yung concern mo. Posibleng, may pagsisinungaling talaga, mapanlin lang na tao. May hindi tapat sa inyo. Nagsisinungaling po ito, hindi siya totoo sa kanyang sarili at higit sa lahat, hindi siya totoo sa inyo. Mag-ingat sa isang tao na mahilig magmanipula po. Ninanakaw niya ang iyong idea or trip niya lang na mangistorbo sa inyo kasi naiinggit siya sa inyo. Okay? Kung may lihim o pag nagsisinungaling sa inyo, nakikita ko naman dito na nagpagkakaroon kayo ng honest conversation lalo na sa mga mag-asawa dito, sa may relasyon. Tapos ingat na lang po kayo sa mga single dyan, baka itong mangliligaw mo ay hindi totoo. Observe nyo. Kasi Cancer, Pisces at Scorpio, sa mga hindi pa alam, observer po kayo. Oh. Mahilig kayo mag-observe sa ibang tao, yung may ma-discover kayo. Okay? Ano pa? Bagong simula pa rin to eh. Oo, bagong simula talaga. Pero, confusion. Hindi ka makapag-decide. Nagkaroon ng balakid, nag-postpone. Gusto mong lumaban pero napaghinaan ka ng loob. Ilan sa inyo ha, may ang sabi po ng card dito na kailangan nyo mag-fact check nyo muna bago kayo maniwala. Kasi kung naniwala kayo agad sa chismis, naniwala kayo sa hindi nyo sa isang balita na hindi nyo alam kung totoo ba o hindi, tapos yung isang dahilan na nalungkot kayo pero hindi pala totoo, 'di ba? Sayang naman ang oras. Sayang ang energy. So alamin nyo, fact check nyo muna kung totoo ba yan or hindi. May nakita ako dito na ma-pride na tao. O di kaya'y kalaban ng sarili. May concern kayo sa isang tao na ayaw makinig.
Ayaw makinig sa payo. It might be you, it might be this person. So this card tells you to clear up any hurt feelings. Maaring mabigat sa loob mo ang confrontation na ito kasi nasaktan ka. Pero kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings. Okay. Surround yourself with your soul tribe. It might be mga close friends mo yan. May sabi dito, wala naman akong kaibigan, Miss Jav. Okay. Close, favorite person mo sa pamilya. I don't think wala kayong kaibigan. Cancer, Pisces, Scorpio. Oo. It might be, nasabi nyo yan kasi guarded ka. Kasi siguro may na-experience ka. Marami ka nang na-experience regarding sa friendship. Pero ito si Cancer, Pisces, and Scorpio, pala kaibigan to eh. Marami kayong kaibigan. Pero habang nagkaroon tayo ng edad, labi na sa facing the maturity stage na, mas uunti yan eh, yung circle of friends mo. Kasi busy na, nag-asawa na, pwede din mas liliit yung circle of friends. Lalo na nasa maturity. Oo, yung iba separate ways na. Oh, yung sa akin is yung mga close friends ko, abroad lahat. Oo. Parang ako lang yata naiwan kasi iba yung focus ko eh. Kasi pangarap naman nila, alam ko, pangarap nila na makatira sa ibang lugar, sa abroad. Kaya expected ko na yan. Okay? And ganyan talaga, pag may, ano tawag ito? Pag may asawa na, oo, halos silang lahat yata. Oo, halos silang lahat. Okay. Yung iba, hindi na namamansin. Pero tanggap ko yan. Nire-respeto ko yung gusto nila. Kasi gusto nila. Ayaw ko kasi na mamilit. Oo. Baka kasi kung pipilitin mo isang tao, mas lalo silang masaktan or mas lalo silang maiirita. Diba? Kung totoong taong yan, magsistay yan sa iyo. Kung hindi siya nagstay sa inyo, may dahilan. So, give chance. Give respect. Walang hurt feelings at all. Kasi busy rin ako. Kayo rin ba? Okay. So, ayun, sa love message po sa mga relasyon, sa buhay mag-asawa, honor your loved one, and you will notice your relationship becoming stronger. And the message here is, wisdom message here is new growth and potential, di ba? My growth and potential is on the horizon. Reach out and embrace it. Pagbabago. If you have moderate aggressive impulses, this is an invitation to control your temper. Okay, control mo daw yung temper mo. Cancer, Pisces, and Scorpio. You are encouraged to explore how to express your needs or thoughts more openly and constructively to reduce your level of frustration. Okay? Manotice mo yan eh. Kung nagkaroon ng frustration, manotice mo yan. Take a control. Take control po. And ang message po dito galing kay Archangel Raziel, seek and you will find, be a wise one.
So that is your reading, Cancer Prices sa Scorpio for this week, April 15 to 21, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.